Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my Ami from Japan, Kabayan Cancer. This reading is for you. Marami tayong card. Na-shuffle ko na yan. Kasi kung isa-isa natin yan, isang oras ang ano natin. Dito tayo mag-focus ha. This reading is for you, Cancer. October 2024. Maraming salamat po sa mga subscriber at sa mga nagpa-personal reading. Siyempre, maraming salamat. Kung gusto niyo magpa-personal reading at energy niyo lang talaga ang gusto niyo makuha natin, all the details is nasa baba ng video. Same lang po ang ating channel sa FB. I-add niyo po muna ako sa FB kasi ang dami pong nasa spam na message na hindi ko po sinasagot. Kung hindi ko isa kayo sa hindi ko nasagot, big po sabihin nasa spam. Kaya i-add niyo po muna ako sa FB para tsaka kayo mag-text para hindi siya ma-spam. Okay? Kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi sa'yo. Maaring vice versa. Maaring energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Maaring nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition. Lawakan natin ang ating isipan. Pag hindi nagpito, huwag mong ipilit dahil napakaraming yung energy sa mundong ito. Okay. Okay, grapes. This time, minsan daw labas-labas ka rin, no? Minsan para ma-repress or maaring mayroong mag-aaya sa'yo. Diba? Kasi pag-iisipan mo siya. September, hindi ko alam kung ano yung meron sa September sa'yo. Ingat ka, may tao dito, either your friend o malapit sa'yo na two faces. And there's a romance in the air. Ibig sabihin, iba sa inyo, may mga dumarating na opportunity when it comes to a love. No, sa nakita ko dito. Ingat din kayo kasi dahil meron tayo ditong cat, ibig sabihin, may mga sitwasyon daw na mai-involve kayo. Ganun. Ingat ka. Either may tao magsisinungaling sa'yo, ipapasok ka niya sa isang situation. Kung may romance, halimbawa lang ha, halimbawa sa love, may bagong love, tapos, or karelasyon mo, maaring nahandun yung may marami siyang hindi sinasabi sa'yo, o kasamaan mo sa trabaho, kahit friend, ganyan, marami siyang hindi sinasabi sa'yo, then baka ma-involve ka sa hindi magandang situation, no? Ingat ka lang din. Yan, may mga short journey na magaganap sa iyo, mga pangsamantalang sitwasyon. Magiging busy iba. Di ba kayo nahihilo? Sa nakita ko dito, ingat kayo, no? Nahihilo, may mga delay. Iba sa inyo, no? Nagkakaroon ng delay. And then, maybe you are dealing with Gemini, Sagittarius. Diba dito may anemia, no? Nahihilo, anemia, magulo, busy, delay, may mga sitwasyon na nade-delay. May mga sitwasyon na ikinagagalak mo at saka ikinahappiness mo. Sa nakikita ko dito. Leo and Libra, andito rin. And then, nandito yung maaring kayo is may mga sakit when it comes to sipon, lungs, bandang ilong, no? Yan, mga baga, ganyan. Yung inyong throat, yung vocal nyo, yung boses nyo, yan. And then, maaaring nahihirapan kayong magsalita, huminga, or ngumuya. Yan nakita ko. Maaring ganun yung iba sa inyo, no? Ingat-ingat lang din when it comes to our health. And then, yun nga, anemia, tsaka infertility. Actually, sa nakita ko, kailangan nyo rin i-balance sa inyo sarili nyo, no? Sa nakikita ko dito. Minsan daw, magulo daw yung isip mo, eh. Kumbaga, there's a blockage na nagaganap sa buhay mo. Or magaganap, no? May kakadelay-delay, maaaring makokontrol ka ng isang sitwasyon, or maybe there's a person here na malamig, or malamig ka sa kanya, ganyan. And nagkakaroon ng self-control. Yung iba dito stagnant at may mga sitwasyon na wala siyang magawa. Wala ba kayong depression? Sino yung may tao na na may epilepsy? May nakita kong taong may epilepsy, autism, tsaka minsan balisa ka raw eh. Sana walang pag ganito ang sitwasyon nyo, huwag kayong gano'ng mag-isip ha. Yan, kasi may nakita kong brain tumor. No? Ingat-ingat lang din sa nakita ko dito. Minsan balisa, may nararamdaman ka daw na
I don't know kung inaabuso mo yung sarili mo sa isang sitwasyon o naaabuso ka. When it comes sa sarili mo, halimbawa halimbawa naninigarilyo ka, 'di ba? Alam mo na bawal 'yun sa katawan mo o bawal 'yun sa health pero ginagawa mo. Yan, may mga pag-aabuso sa sarili na related ang chemical, mga bad addiction, yan, sitwasyon na naaabuso ka o inaabuso mo, yung mga ganun. Ingatan mo lang din yung sarili mo, ha? Kailangan dito ng balance and growth. Kailangan dito ng clarity. Siyempre, balik mo yung sigla mo, better health, mag-exercise ka, mag-yoga ka, yung nakikita ko dito. Yun lang mga pagkakaingatan mo, no? And then, yun nga, may tao na makapagbibigay daw sa'yo ng kasiyahan sa buhay. Tao or opportunity man yan, no? Nadiligaya ka. Yes, may ending, oh. Yan, baka nga may makare-receive kang o gift, flower, bagong taon makapagbigay enjoy and happiness, mga activity or situation. Sasaya ka raw. May mga movement talaga ako na new beginning. Ano ba yun, anak? Pinupo mo na naman si mami. New beginning. Kumbaga, may mag-ending na cycle sa buhay mo. Yes, there's a burden. Nakita ko dito. May mga duty or may mga dapat kang gawin sa buhay mo o pag-aayos. Yan, actually, dito yung may mga darating na big problem or maaring iba nangyari na mga malaking problema. Ingat ha. There's a transformation, no? Also, this is a freedom sa nakikita ko dito Freedom and transformation, kumbaga. Siguro, it's time to move, to change, no? Sa nakikita ko dito. Kasi we have the cross din sa nakikita ko dito. Ay. Baka nakakita ka na, ang galing, Tingnan mo, parang pare-pareho. Di ba dito, 0, 0, 2, 2, 2. 1 plus 1 is 2. 1 plus 1 is 2, 2, 2, 2. Ibig sabihin, there's a new beginning. There's an ending. There's a new beginning ng isang partnership. Or this is a time to balance yung situation mo. Sa nakita ko to. Yes, it's up to you. Diba? To void and for a great ship. Ang sinasabi dito. Kailangan daw talaga na kailangan mo magkaroon ng or magkakaroon ng mga personal growth, spiritual development, i-manifest mo yung mga goals mo, action, syempre also action. Focus ka sa mga positive changes, hindi dun sa mga nasayang, natapon, syempre, and more give effort. And then expand your horizon, kumbaga, habaan mo pa yung pasensya mo, make a new beginning, ganito, iwan mo na yung mga dapat iwanan, then more on positive shift is paparating daw sa'yo. May mga sitwasyon daw na papabor sa'yo. Yung destiny, kumbaga yung there's a destiny na papaboran ka. No? And then, syempre, there's an ambition forward. May mga stress talaga kayo and depression, no? May mga sitwasyon daw na marirealize mo yung mga bagay-bagay na mga nangyayari o nangyari sa buhay mo. Tsaka i-realize mo daw yung mga kung ano yung saan ka interested, ano yung mga good mo, ganyan, for the future. There are plenty of friends to make. So, chill out and have fun. Sabi dito, di ba? Labas-labas ka rin kasi andito yung time to go out. Kailangan mo rin daw lumabas para ma-refresh ka, para magkaroon ka ng mental peace. Yeah, mag-recharge ka. Magbigay ka rin ng time sa sarili mo. And then yun nga, there's someone watching over you. Ibig sabihin may nakatingin sa'yo. There's a duality kasi ito someone want a partnership, sa nakita ko dito. May mga good fortune, no? May mga new direction ako nakikita sa'yo. If you see a number, it's a sign that everything will work out in your favor. Tama. Yun pa rin kanina. Kapag ito daw, everything will work out in your favor. Also, ito kasi is, kumbaga, nahandoon yung taas to working out yung mga bagay-bagay na para sa'yo. Yung mga desire mo, ang mga minamanifest mo yan. Wini-work out niya yun, nagkakaroon ng progress, and then you will receive it. No? Siyempre, wag action ka. And siyempre, mas more kang kumonek sa taas para
mas more blessing to come. Saving, ay, ingat ka saving personal passion and progress. May mga progreso daw nga, tama naman, na mangyari sa'yo na kailangan mong bigyan ng effort. Maybe your real fashion. Ano ba yung fashion mo? Ano ba yung gusto mo? Diba? Kung maganahan dito yung hindi ka na mag-aaksaya ng oras or you need, no? Sa nakita ko. May mga i-end ka na trabaho, hanapin mo yung totoong mong talent, yung mga gusto mong gawin, fashion mo, yan. It's fine to experiment, yan, sinasabi naman dito. But don't settle for less than you truly deserve. Saving face, ibig sabihin kasi dito, para sa akin, someone wearing a mask, no? Someone wearing a mask. Like, sabi ko sa'yo dito, di ba? May tao na hindi maganda yung nakikita ko. Ingat ka ha, yung mga double faces. Kasi also to, or maybe this is you, na may mga sitwasyon na ayaw mong malaman ng iba. Diba? Nakita ko dito. And sabi rin dito, very it to maintain respect and keep your job. Or you need to smile and make nice to get a position you want. Kumbaga, dito yung cover yourself, magbulag, kumbaga parang sinasabi dito, kung gusto, nasa sayo naman daw yon. Kung gusto mo na ma-maintain yung respeto nila sa'yo, do things na karapat-dapat. Kumbaga, gawin mo yung trabaho mo para doon ka nila ma-recognize. Pero kung may mga bagay, with the mask kasi, kung may mga bagay na gusto mo ng madalian to jumping, nasa sayo na yon. Ibig sabihin, kung gusto mo ng position, di ba? Andun yung ikaw ang gagawa ng para. Pero I think it's not good din sa nakita ko dito. Yan, progress and stay course, yun nga. Focus and progress, no? And effort sa mga fashion mo, sa sarili. Ano na yan, anak? Hala, lupa. Ayan o, maybe baka iba dito magaling kayo mag-gitara, no? Express yourself through creative activities, no? Siguro, mahilig kayong kumanta, you're na social media, mahilig kayong basta you are an artist, kumbaga. You are an art. Anak, ano yan? Hindi pwede. Naku, nasira na yung card natin. Ikaw talaga. Ikaw talaga. Ikaw nga dito. Andiyan ka muna, anak. Yun. And then, syempre, we have the past life. The situation involved your past life memories. Siguro, dito yung with comes sa past life kasi maring in the past, you're an artist. In the past, ito yung fashion mo. In the past, kung ano nangyari sa'yo, nangyari din yun noon. Kumbaga, may mga memories noon na maaring maalala mo sa iyong sitwasyon. Ganyan. Mga memories in the past. And the golden opportunity, meron daw golden opportunity na mag-open para sa'yo. Kumbaga, we have the table din, on the table. Kumbaga, meron either love, either opportunity o kaperahan, trabaho, ganyan. Meron daw na on the table na ihahain or may mag-open na bagong opportunity para sa'yo. Sa nakita ko dito. And grab it, baka madidiscover mo na who you are, madidiscover mo more yung talento mo, mas mo madidevelop siguro yung talento mo. Anak, ano ba yan? Bakit ang ingay mo? Anong problema? May mga sitwasyon na talaga na hindi ka makapag-desisyon. Teka lang, na-atching ako. Anak, sandali. Ay, sorry. sorry. Anak, yung mga balahibo niya nagpasok sa ilong ni mami. Ayun, nandito ka sa sitwasyon na you want to make sure yung isang bagay na gusto mo mangyari sa buhay mo. Yung mga desire mo, manifestation mo. Kasi why? You want a new, beautiful life sa sarili mo. Kaya gusto mo ma-make sure to. Halimbawa sa love, halimbawa sa work, ganyan. Bago ka kumilos, sinusure mo munang maigi or you need to make sure yung sitwasyon. Nandito ka rin sa sitwasyon mo na nag-iisip ka. Kasi why? You don't want to mess. Kumbaga, andito yung part na may kinatatakutan ka rin. Maybe from the unknown, diba? Nandun yung ayaw mo na magkamali ka at ayaw mo masaktan. Kasi hindi, kung susubo ka dito sa bagong situation, opportunity pa yan, hindi mo alam kung ano yung mangyayari dun . Kaya medyo nakikita ko sa'yo, indecision, no? Kumbaga, nagkakaroon ka ng choices in life. Halimbawa, sa sarili mo, may dinidesire ka na isang, halimbawa, gusto ko mag-business, ganyan.
Pero natatakot ako kasi baka bumaksak, hindi mag-success, ganyan. You need to face your fear. No? Sa nakita ko dito, may mga obstacle na kailangan mo talagang harapin. Kung ano yung maging kalalabasan, ano yun? Learning yun, di ba? Matututo tayo doon, no? Yun ang nakikita ko. Kailangan, you need to use your mind and intellect. If you want to crossroad or try another path, try it. If you want to end something or situation in your life, ending, or ganun lang. Para rin, o you want to try another thing sa buhay mo, try it. Diba? Kasi going toward your to success. Diba? Nakita ko. Kailangan mo talaga sa ngayon is balancing. Kailangan mo balancein yung sarili mo. Tingnan natin. Sa ngayon, no? Sa ngayon, hindi ko nakikita there's a choices talaga na nangyari sa buhay mo. Kumbaga, magulo yung isip mo eh. Actually, magulo yung isip mo. Imbalance eh, no? When it comes din sa relationship, imbalance. Yes, may mga unfinished business ako nakikita sa iba sa inyo. May mga unfinished business, magkakaroon ng mga delay-delay, and kumbaga sa ngayon, wala ka pa ngayong mapupuntahan. Handun din yung puot sa sarili. May nakikita kong puot sa sarili. May tao dito na hindi nagkakasundo, either family, karelasyon, or kaibigan, ganyan, malapit sa puso mo. Walang pagkakasundo, walang pagkakaisa. I don't know kung may naghiwalay, sa nakita ko dito. O maari may mga bila ka na rin sa sarili mo, sa nakita ko dito. Maari nagkaroon sa iba ninyo ng third party. Okay, may nagtapos. Sa ngayon, focus ka na ngayon sa sarili mo eh. Pero andun pa rin yung painful na nararamdaman mo. May mga frustration pa rin na nagaganap sa buhay mo, sa nakita ko. Pero may mga malalaman ka daw o nalalaman na katotohanan na sa ngayon. Siguro, with come to yourself, nalalaman mo na yung mga needs mo, nalalaman mo na yung bilang ikaw, nalalaman mo na yung mga katotohanan sa paligid mo, and then nandun na siguro yung with come focusing to yourself, may mga pagsasaayos, may mga ilelet ko ka na raw sa nakikita ko dito, and then mag-i-start na ng bagong buhay or transformation meron dito, no? Maari may susuporta sa'yo sa nakita ko to. Hindi ko alam kung bakit may tao dito na nang-aangkin ng hindi sa kanya. May taong nang-aangkin ng hindi sa kanya. Pera, relasyon, something ganun. May pang-aangkin. May ikakat ka na raw sa buhay mo eh. I don't know, mayroon pa ako nakikita na you are stuck, trapped sa isang sitwasyon. Nagkakaroon ka ng self-imprisonment, oh. Hindi ba nananakit yung likod mo? Ibig sabihin, may tao dito na inabandonahan ka. At ngayon, hindi ka pa nakaka-move on. Or situation na inabandonahan mo, pero hindi ka pa nakaka-move. Ibig sabihin, may namatay din sa iba. No, sa nakita ko. Kaya nakikita ko yung pagiging emotional mo. May dalawa ba person mo? May dalawang person ako nakikita eh. Yun na nakikita ko. Okay, ibig sabihin, you left out in the cold, ano? May parang nandito ka sa hardship na parang iniwan ka sa ere. And then, yun yung mga sitwasyon na yun. Kung hindi man yun, either sa pera, baka meron kang nadaya ka sa pera. Kasi there's a deep unhappiness na nakikita ko dito. Naghahanap ka ngayon ng tamang destination sa buhay mo eh. And then, may mga sitwasyon na hindi mo pa talaga siya kayang i-accept. May problema kayo sa pera, trabaho, something. Yun ang nakikita ko. Maring may susuporta sa'yo, no? May magsusuporta sa'yo, either advice or susuporta sa'yo about sa pera. Or vice versa tayo. Yun ang nakikita ko sa'yo. Kakaroon ng competition, no? Puro sadness tong nakikita ko sa'yo. I hope, walang nambubuli sa'yo. No? Ingat ka lang. O nabuli ka ng karelasyon mo, kasama mo sa trabaho mo, malapit sa puso mo. Yun, ang nakita ko. Kailangan na rin ng shipment, Dito sa kasi, kailangan mo na rin mag-let go. Kailangan mo na rin mag-move on.
kailangan na ditong i-end mo na at linisin mo na yung mga bagay-bagay na hindi na kailangan. No? Kasi kung isipin mo parang naiwan ka sa ere at wala nang tutulong sa'yo, no, nagkakamali ka kasi marami pa naman diyan sa paligid mo na trusted person. Sa ngayon kasi may mga inaalala ka, baka hindi kayo ganun nakakatulog, ano, may mga inaalala ka nakaraan, anxiety, depression, or talagang baka may insomnia ka lang at nagkakaroon ka lang ng masakit ng ulo mo, paa mo, may nararamdaman ka lang talagang pain when it comes sa'yo. Wala naman siguro kayong sakit, ano, kasi may tao ako may sakit na nakita dito. Yun, arigato namaste, God bless.